Po isang magandang hapon po sa ating lahat at sa mga bagong pasok po dito sa ating online Bible study. Kayo po ba ay handa na sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen. Kung kayo po ay handa na, maaari niyo po bang ihanda ang ating mga Bible? Kung meron po kayong mga notebook at ballpen ay mas maganda rin. Ayan. So as you can see po sa title po or sa caption po ng live na ito, ang ating pong pag-aaralan sa hapon na ito ay pinamagatang Jesus said, I am the bread of life. So makikita po natin yan sa John 6 verses 22 to 59. Ayan. So ito pong I am the bread of life na statement po ng ating Panginoong Hesus sa John 6 ay kabilang po sa 7 I am statement ng ating Panginoong Hesus na makikita po natin sa book of John. And my hope, and I'm very excited about this, na sa mga susunod na buwan, ito pong 7 I am statement ng ating Panginoong Hesus ay ating mapag-aralan, matunghayan, mas makilala natin ang ating Panginoong Hesus at mas maunawaan natin yung saving work niya, yung saving relationship niya sa sanlibutan, sa ating lahat. Sa lahat ng mga kumilala at maging sa mga hindi kumilala. Nanawa, ito po ay patuloy na makapagpaalala sa atin, ito po ay makapagbigay ng linaw sa atin na ang ating Panginoong Hesus ay pumarito, hindi upang pagsilbihan, hindi upang magsilbi sa atin at magbigay ng buhay para sa lahat. Amen. Nag-agree po ba tayong lahat sa katotohanan na yon? Praise God, praise God. So I am very excited sa oras na ito mga kapatid to share with you ito pong topic ngayong hapon. Ayan. So buksan po natin ang ating pong mga Bible sa aklat po ng Juan, Kabanata 6. Ayan. So, ako po ay magbabasa sa Magandang Balita Biblia na translation upang sa ganon, mas magawa nating maintindihan. So, ito po ang salita ng Diyos sa verse 35. Sabi po dito, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. May the Lord be blessed upon reading His Word. Praise God. Ayan. So si Jesus po ang tinapay na nagbibigay ng buhay. O sa iba, sa ibang version or translation, si Jesus po ang tinapay ng buhay. Di ba meron po tayong awitin patungkol dyan, and I think kapag meron tayong banal na hapunan na service o yung communion service na ginagawa po sa ating mga church, ito po yung mga kanta na ating inaawit. Amen po ba? So ayan, usapang tinapay tayo mga kapatid. Sino po dito ang mahilig sa tinapay or sa bread? Kahit anong klaseng tinapay yan. Yan man ay homemade na bread. Yan man ay nabibili sa bakery na bread. Ito man ay loaf na bread or pandesal. I know tayong mga Pilipino mahilig tayo sa tinapay. And ang tinapay ginagawa natin yan na kadalasan agahan, minsan merienda. Ayan. So makikita natin na ang tinapay po ay maituturing na isang mahalagang pagkain. In fact, pag tinignan po natin sa food pyramid, yung triangle, makikita natin na ang tinapay po ay isa sa mga pagkain na dapat ay lagi nating kinakain dahil ito po ay a good source ng carbohydrates na siyang nagbibigay po ng energy or ng lakas sa ating katawan. Sabi nga, mabubuhay ng mahabang panahon ang isang tao kahit pa tinapay lang ang kanyang kinakain at tubig lang ang kanyang iniinom. So dahil po ang tinapay ay isang pangunahing pagkain, basic food, madalas po itong ituring na a food or pagkain in general. Kaya pag sinabing food, kadalasan ng tao, ang una niyang naiisip ay bread or tinapay. Amen ba? Ayan. Especially sa mga bread lovers po dyan. Ayan. Tunghayan natin, ano po ang kinalaman ng tinapay sa pag-aaralan natin ngayon at papaano po ginamit ang tinapay.
no, sa banal na kasulatan, hindi lamang bilang isang simbolo, kung hindi kanilang pagkain mismo. Ayan. So sa Acts 2 verse 42, makikita po natin diyan, no, yung mga believers o yung mga mananampalataya sa aklat po ng Gawa, no? Kapag sila po ay merong fellowship, sila po ay nagsasama-sama, nakikita-kita. Ayan. Sila po ay nagsasalo-salo, kumakain ng tinapay. They are breaking bread together. Ang ibig sabihin po nito, they are sharing a meal. No, sila po ay nagbabahagi ng makakain sa iba, no, breaking bread. Ayan. So ang tinapay din po ay may mahalagang papel na ginampanan or ginagampanan tuwing Passover feast, no, or Feast of the Passover, pista ng Pasko ng mga Jews or ng mga Hudyo. Sa loob po ng 7 araw, ang mga Hudyo po ay kakain ng tinapay na walang pampaasa or ng yeast, no, unleavened bread. Hanggang sa sumunod na 7 araw bilang pagdiriwang po, bilang celebration nila sa kanilang paglaya mula sa Ehipto. So makikita po natin yan sa Exodus 12 verse 15 to 20. Yan. Ang tinapay rin po ang siyang naging pagkain ng mga Israelita nung sila po ay nasa ilang, sa loob po ng 40 years. No? Yan po ang ipinakain sa kanila ng Panginoon. And mind you po mga kapatid, hindi po ito basta-basta lamang na tinapay. Ito po ay tinapay na mula sa langit na tinawag na mana. Yan. Makikita po natin yan sa Exodus 16 verse 4. So makikita natin no, may mahalagang role na ginampanan ang tinapay, no, sa banal na kasulatan. At ang lahat po ng ito, no, na ating natunghayan sa Acts and sa Exodus, ang lahat po na ito ay may ginampanan na bahagi sa kwento po ng John chapter 6 nang ginamit ni Jesus ang mga salitang tinapay ng buhay. No, actually mga kapatid, no, bago ihayag ni Jesus itong statement na to, I am the bread of life, siya po ay gumawa muna ng isang milagro. No, and yun nga po yung maganda sa ating Panginoong Hesus, no, na-validate ng mga miracles niya kung sino siya. So tunghayan natin. Ayan. So makikita po natin sa John 6 verses 1 to 13, no, na umiwas man po ang ating Panginoong Hesus sa crowd or sa karamihan, pero nung siya po ay tumawid, no, sa kabilang side po ng lawa ng Galilea, ay sinundan pa rin siya ng napakaraming tao. Dahil itong mga tao na ito ay nasaksihan nila yung pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa may sakit, no, sa John chapter 5. Kaya nang matanaw po ng ating Panginoong Hesus ang napakaraming tao na sumusunod sa kanya, nagtanong po siya, no, sa kanyang disipulo na si Philip. No, papaano nila mapapakain ang ganitong karaming tao? Of course, no, si Jesus po, alam naman niya ang paraan, alam naman niya ang gagawin para mapakain niya ang tao na ito. Pero sinabi niya ito, tinanong niya ito kay Philip para subukan ang kanyang pananampalataya. And makikita natin na sinabi po doon ni Philip na wala silang sapat, no, na pambili. Kahit pa para sa pinakamaliit na portion na bahagi na ipamimigay sa bawat isa. And then makikita din natin doon na si Andres, no, yung isa sa mga disipulo ng ating Panginoon, ang kapatid po ni Simon Peter, ay inilapit po yung isang batang lalaki na mayroong dalang 5 tinapay at 2 isda. At mula roon, gumawa ng milagro ang ating Panginoong Hesus na mapakain ang lahat at mayroon pa pong lumabis mula dito. Yan. So yun po yung milagro. Pagkatapos po nito, si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay tumawid muli sa kabilang ibayo ng lawa. Nang malaman ng mga tao na wala si Jesus, muli siyang sinundan ng mga ito. No, kasi nga, dahil nga nasaksihan nila yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus doon sa may sakit at personally na-experience nila yung pagpapakain ng ating Panginoong Hesus sa kanila sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda, they can't help but sundan siya, no? Kahit pa sa kabilang ibayo ng lawa. At nang malaman po ni Jesus ito, no, na siya ay sinundan ng mga tao, ginamit niya yung opportunity para makapagturo po sa kanila.
Inakusahan ng Panginoong Hesus ang mga taong ito na nagbaliwala sa milagrong ginawa niya at ang hanap lamang nila ay libreng pagkain. In which, alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus walang nalilingid sa Kanya. Alam niya ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay sunod ng sunod sa Kanya. Kaya nga sinabi po niya sa John 6 verse 27, sabi niya sa mga tao, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ay binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Praise God. So ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa muli ng kanyang salita. So makikita po natin yan sa verse 27. Na ang ibig sabihin po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus ay ang mga taong po kasi na ito ay sabik lamang sa pagkain o yung physical food. No, kasi nga, nakaranas sila ng libreng pagkain sa Panginoong Hesus. No, siguro maaaring ang mga taong ito ay mahirap. Yung iba sa kanila walang pambili ng pagkain, walang sapat na salapi. No, hindi po ba tayo din kasi kapag sinabing libre, parang ang sarap balik-balikan, kasi nga libre. No, ang mga tao po na ito ay sabik lamang sa pagkain na kanilang kinain. No, yung pagkain kung saan nabusog lamang sila temporarily speaking. Ngunit hindi po nila nauunawaan na ang tagapagligtas ay kasama po nila ng mga oras na yon. Kaya ang mga Hudyo po na ito at ang mga tao na ito ay humingi po ng palatandaan kung siya nga ba ay mula talaga sa Diyos. Na para bang hindi pa ba sapat yung milagro na sila po ay pinakain sa pamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda, hindi ba sila namangha na sa kakarampot na amount nung pagkain na yon ay lahat nakakain at may sumobra pa. Hindi pa ba sila nasiyahan na ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling ng mga sakit? Na parang hindi sapat yung mga reasons na yon para maniwala o sumampalataya sila na siya po ay mula sa Diyos. Sinabi po nila kay Jesus na ang mga ninuno nila ay binigyan ng Diyos ng mana sa ilang. Kagaya po ng nabanggit natin kanina. Ngunit sumagot si Jesus na dapat po ay hilingin nila sa Diyos ang tunay na tinapay mula sa langit na siyang nagbibigay ng buhay. Nang hiniling po ito ng mga tao, pinamangha, pina-amaze po sila ng ating Panginoong Hesus nang sabihin po niya ito. Sabi po sa verse 35, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayan. So ito po yung magiging focus natin sa hapong ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So meron po akong 3 puntos na babanggitin sa inyo in line po dito sa sinabi or sa I am statement ng ating Panginoong Hesus sa John 6:35. Sabi po sa number 1, Jesus is the bread of life. O si Jesus ang tinapay ng buhay. O tinapay na nagbibigay ng buhay. Makikita po natin yan sa verse 35a. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. So nabanggit ko na po kanina sa ating introduction. Ito po ang una sa 7 I am statements ng ating Panginoong Hesus na makikita po natin sa aklat ng Juan. Ginamit po niya ito, o ginamit po niya ang kaparehong phrase na I am, or sa Tagalog, ako nga. Sa lahat po nung 7 kapahayagan niya patungkol sa kanyang sarili. Actually, ito po ang kanyang mga claim sa kanyang pagiging Diyos. Ito po ang mapapatunay na si Jesucristo po ay Diyos. Yan. Ang I am, or ang ako nga, ay yun po ang covenant name ng atin pong Panginoong Hesus na inihayag po kay Moises sa pamagitan po ng nagliliyab na puno. Makikita po natin yan sa Exodus 3 verse 14. Covenant name po yan ng Panginoon. And actually, ito po ay, itong I am or itong ako nga ay sobrang halaga po ito sa mga Jews or Hudyo. In fact, yung mga public readers sa Israel, every time na ma-encounter nila
ang pangalang ito, bago nila ito banggitin, ay luluhod muna sila, no, to worship, no? Dahil na-encounter nila yung name na yun. And even yung mga scribes, no, yung mga nagsusulat, no, nung law, bago nila isulat ang pangalang ito, kukuha muna sila ng panibagong panulat. Kasi ganun kahalaga yung pangalan na ito. So ano po bang ibig sabihin po ng I am or ako nga? No, it means aseity or self-sufficient existence. Isang attribute po na tanging ang Diyos lamang ang mayroon. Hindi natin ito po pwedeng i-attribute sa tao or kanino man. Yan. So batid po ng mga Hudyo na ito na nang binanggit ng Panginoong Hesus ang I am, nangangahulugan po ito na inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos. At sa lahat po ng ito, no, sa 7 I am statements, ikinakabit niya ang I am sa mga palinhaga or metaphors. Like yung I am the bread of life, di ba, na makikita natin doon nga sa John 6. I am the light of the world sa John 8. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Yan po yung mga magiging topic natin next time. So ito po ay mga metaphors na ikinakabit niya sa I am, na nagpapakita ng kanyang ugnayan sa sanlibutan na magliligtas sa kanila, or yung saving relationship ni Christ sa mundo. Yan, nabanggit ko na po yan kanina. No, kung mapapansin po natin sa John 6, no, mula sa verse 35, no, hanggang sa matapos po sa verse 58, no, 3 beses po na inihayag ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. So makikita po natin yan sa verses 35, verse 48 at verse 51. 4 na beses naman po na inihayag niya na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit o tinapay na mula sa langit. Makikita naman po natin yan sa verses 33, 50, 51, at 58. Nagkataon lang po ba yon mga kapatid, no, na pag inad natin itong dalawang ito, no, kasi iisa lamang naman din ang kanilang ibig sabihin, no, 7 beses, no, na sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang tinapay ng buhay. Coincidence lang po ba yon? I believe not, mga kapatid. So, bakit paulit-ulit na inihayag ng ating Panginoong Hesus na siya ang tinapay ng buhay? Ito po ay upang turuan ang kanyang mga tagapakinig at tayo na nagbabasa ng salita niya. No, paulit-ulit tayong i-remind na siya ang tinapay ng buhay. Tinapay na mahalaga sa tao. No, in short, siya ang kailangan ng tao. Wala nang iba. Do you agree, mga kapatid? No, can you type amen na sa ating comment section? Amen, di ba? Siya ang tinapay ng buhay. Therefore, siya ang kailangan natin sa buhay. So we can see po, mga kapatid, hindi lamang niya itinulad ang sarili sa tinapay, kung hindi binanggit niya or ipinahayag niyang siya ang tinapay. O yung sa sinasabi po sa verse 55, siya ang tunay na pagkain na mahalaga sa ating mga tao upang tayo po ay mabuhay. Sabi po sa verse 51c ng John 6, at ang tinapay ay ang aking katawan na ibinibigay ko o naibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Ulitin ko po, at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. So dito, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya ang tinapay ng buhay. At yung tinapay na kanyang mismong binabanggit ay ang kanyang sariling katawan. Ito rin po no, ang kanyang tinukoy sa kanyang mga disipulo doon po sa banal na hapunan. Makikita po natin yan no, sa mga gospel books. No. Basahin natin sa Matthew 26 verse 26. Sabi dito, habang sila ay kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay niya sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan.
No, sabi niya, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang ating katawan. Hindi ba, no? Ito yung ating nire-recite or ito yung ating sinasaysay, no? Every time na tayo po ay merong banal na hapunan na nagawain, no, sa ating iglesia. No, inaalala natin yung katawan ng ating Panginoong Hesus na nagkapira-piraso bilang simbolo ng paghahandog niya ng kanyang katawang naghirap, katawang nabayubay para sa ating mga kasalanan. Amen po ba, mga kapatid? Ayan. So nawa po ay naging malinaw po iyon sa atin. So Jesus is the bread of life. Ang ating pong Panginoong Hesus ang siyang tinapay na nagbibigay ng buhay. So number 2, Jesus is the bread that gives satisfaction to life. So makikita po natin yan sa verse 35b. Sabi dito, no, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So notice nyo po, no, yung salitang na, no, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus ang tinapay na nagbibigay ng lubos na satisfaction, contentment, or kasiyahan ng buhay na hindi natin maaaring makita o maranasan sa mga bagay na narito sa sanlibutan o mga temporary, mga material na bagay na mayroon po tayo. Sabi po dito, ang ating Panginoong Hesus ang siyang pumapawi ng gutom at uhaw. Hindi ba napakinggan natin kanina doon sa ating kanta, no? Ngunit tubig kang pumawi ng uhaw, tinapay ng buhay ko ay ikaw. Ang ating Panginoong Hesus ang siyang pumapawi ng gutom at uhaw. Yan, maaari po ba natin yang i-type ulit, no, sa ating comment section? Ang ating Panginoong Hesus ang pumapawi ng gutom at uhaw. Praise God. So tandaan po natin na hindi po ito tumutukoy sa pagpawi niya ng ating pisikal na gutom at uhaw. No, hindi po iyon ang kanyang ibig sabihin. Bagamat mga kapatid, no, tandaan din natin na siya ang pinagkukunan ng ating pangailangan araw-araw. Ito po ay tumutukoy sa kanyang itinuro doon sa Sermon of the Mount na makikita po natin sa Matthew 5 verse 6. Diba? Sabi po doon, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Yan. Sapagkat, ano po, ang kanilang maaasahan, sila ay bubusugin. Sila ay pupunuin. Sila ay pupunan. Papawiin ang kanilang gutom at uhaw. Praise God. Bilang mga tao, mga kapatid, mayroon po tayong mga kagutuman at kauhawan sa buhay na ito na akala natin ay magbibigay sa atin or maghahatid sa atin ng tunay na buhay. Akala natin, kapag nakamtan natin yung hunger natin for acceptance ng world, yung hunger natin na makuha ang lahat ng bagay sa mundo, makamtan natin ang lahat ng bagay sa mundo. Akala natin kapag nasatisfy natin yung hunger for power, for fame, for prosperity, akala natin yun na yung tunay na buhay. And akala natin na, kumbaga, yun yung magsasabi na tayo ay nakapamuhay ng matuwid. No? Yun yung mga assumptions natin. And as we can see naman, mga kapatid, no, yung mga bagay na material, kaya nga maraming tao ngayon, bakit na nasa kanila naman na ang lahat? Meron silang maayos na pamilya, meron silang magandang bahay, magandang kotse, meron silang maayos na trabaho, meron silang pinagkakakitaan sa buhay. Pero bakit meron pa ring mga tao na nagpapakamatay, na nagkikitim ng kanilang buhay? No, sapagkat doon natin nakikita, mga kapatid, wala sa mga bagay, wala sa mga material o pisikal o pansamantalang mga bagay lamang natin makakamtan ang tunay na buhay o masasabi natin na naging righteous yung paraan ng ating pamumuhay. So papaano na mapapawi yung gutom? Papaano mapapawi yung uhaw sa katwiran o sa isang buhay na matuwid?
Sabi dito, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang sino mang lalapit sa Kanya ay hindi na magugutom at ang mananampalataya sa Kanya ay hindi na mauuhaw, sinasabi po sa atin, sinasabi po sa Kanyang salita na aalisin niya ang ating kagutuman at kauhawan upang maging matuwid tayo sa paningin ng Panginoon. Tatanggalin niya sa atin yung hunger. Tatanggalin niya sa atin yung thirst, yung lust, no, na mag-dwell tayo sa mga bagay na pansamantala lamang, no, at ipapalit niya sa atin yung kind ng hunger and thirst na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung magandang hunger and thirst, mga kapatid, hindi ba? Amen ba? Amen. No, sinabi po sa verse 35, ang sino mang lalapit, ang sino mang sasampalataya, hindi po ba? Ang sino mang lalapit at sasampalataya sa tinapay na nagbibigay ng buhay ay babaguhin niya. Transformation, no? Lilinisin niya, babaguhin niya, isasaayos niya. Papawiin niya ang ating makamundong gutom at uhaw, na siyang nagpapakain lamang sa ating sariling kasakiman, nagfi-feed lamang sa ating pansariling interes, na hindi nakaka-glorify talaga sa Panginoon. Alam naman natin yan, mga kapatid. Ano ba yung greed ng tao? Ano ba yung mga bagay na ginagawa ng tao for self-gratification or self-satisfaction lang? Amen. Aalisin ng Panginoon yon, papawiin ng Diyos po iyon. Maging ang pagsuway natin sa Diyos. Tandaan po natin na idinamit kay Kristo, imputed, no, in English, imputed to Christ, no, yung ating mga kasalanan, upang siyang walang kasalanan ang siyang magbayad nito. Diba? Makikita po natin yan sa 2 Corinthians. Kapalit nito, no, ay maidamit naman sa atin ang kanyang katwiran, or yung imputed righteousness, no, yung righteousness of Christ sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Tayo po ay Kanyang babaguhin, mga kapatid. Tayo po ay Kanyang lilinisin. At aalisin niya sa atin ang mga pagnanasang sumusuway sa Diyos, at magkakaroon po tayo ng pagnanais na sumunod sa kalooban niya. Iiwan natin ang mga makamundong hilig, no, at tayo po ay magkakaroon ng pagnanais na sumunod sa kalooban niya. Nang sa ganon, mga kapatid, tayo po ay makapamuhay ayon sa kanyang katwiran. Hear this, mga kapatid. Coming to Jesus involves making a choice to forsake the world, our hunger and thirst to it, and follow it. Let me repeat it, mga kapatid. Coming to Jesus involves making a choice. Creating a choice to forsake the world, iwan ang mundo, ang mga kagutuman natin, ang mga pagnanasa natin at kauhawan natin sa mga layaw o hilig ng mundong ito at sumunod sa Kanya. At kapag tayo ay lumapit sa Panginoong Hesus, kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, no, kapag inilagay natin sa Kanya yung faith, no, at sa Kanyang saving word, babaguhin niya tayo. We will be changed, no? Imbis na hanapin natin sa mundo, imbis na hanapin natin sa mga bagay na pansamantala yung satisfaction ng life, no, para tunay tayong maging maligaya o masaya sa paglapit natin sa Panginoon, no? Papalitan niya yon ng isang ligaya, hindi lamang na magtatagal sa buhay na ito, kung hindi sa pangwalang hanggan. Bakit po, mga kapatid? Because Jesus is the bread that brings satisfaction to life and beyond this life. Amen ba, mga kapatid? Sa Roman numeral number 3, Jesus is the bread that brings eternal life. So, dito sinasabi, si Jesus ang tinapay na nagbibigay ng buhay, na hindi lamang pumapawi ng ating gutom at uhaw, kung hindi ang tinapay din na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. And I believe ito yung pinakamagandang regalo na ating tinanggap or ating tatanggapin sa Panginoong Jesus. Sabi po sa verses 39 and 40,
ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kung hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. So Jesus is referring dun sa kalooban ng Diyos Ama. Kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba yan po ang sinasabi sa John 3:16? That whosoever believes in Him will not perish but will have an eternal life. Diba? Ang sino mang kikilala at sasampalataya sa anak, sa kanyang isinugo, yan, ay magkakaroon daw po ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw, sa kanyang muling pagbabalik. No? Yaan ang ating pangako na pinangahawakan sa Panginoong Hesus. Nang sinabi po ng ating Panginoong Hesus ang pahayag na ang lumalapit ay hindi na magugutom at ang sasampalataya ay hindi na mauuhaw, ito po ay tumutukoy sa kanyang paanyaya, invitation. Ayan, bibigyan ko po ng diin mga kapatid. Ito po ay invitation sa lahat. Hindi po ito sa mga piling tao lamang, kundi sa lahat. That whosoever, no, sino man, anyone, no, na mananampalataya at lalapit sa Kanya, no, tutugon sa paanyayang ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So basahin po natin, no, yung sinasabi po sa verses 47 and 48. Sabi po dito, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. No, binanggit na niya, no, naging klaro na siya, no, ang sumasampalataya sa akin. Tinutukoy niya ang kanyang sarili ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. So dito, no, makikita natin, no, sa verses 49, sabi dito, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila ay nasa ilang, ngunit sila ay namatay. Anong ibig sabihin po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus? Ang mga Israelita po na kumain ng mana sa ilang for 40 years, no, bagamat sila po ay nabusog, they were physically filled, no, their bellies or their tummies, no, are filled, no, ng tinapay, ay namatay din kinalaunan. Hindi po ba? Ngunit, no, ang pagkaing inihahandog niya, no, yung tinapay na nais niya na ating kainin, which is yung kanyang katawan, no, ay hindi lamang po papawi ng gutom at uhaw, kung hindi magdudulot po ng buhay na walang hanggan. Verse 59, ito po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi diyan, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. No, yan po ang ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Yaan po ang naghirap. Yaan po ang nabayubay, no, sa krus ng Kalbaryo para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. No? Nauunawaan po ba natin ito mga kapatid? No? Na hindi lamang siya, na hindi lamang niya ito sinabi, hindi lamang niya ito inihayag. Ito po ay kanyang ginawa. And itong 7 I am statements na ito ng ating Panginoong Hesus mga kapatid ay hindi lamang ito isang paghahayag lang, na parang siya ay mag-brag lang. No. Ito po ay statements na siyang magiging, na siyang nag-fulfill or magfu-fulfill nung kanyang gagawin. No, nung mga prophecies, nung mga inihula sa kanya, na kanyang tinupad, no, sa krus ng Kalbaryo. So ano pong ibig sabihin po ng verse 51? So ang pagkain ng kanyang laman o ng kanyang katawan ay isa pong talinhaga, no? Tandaan natin, ang ating Panginoong Hesus ay laging gumagamit ng talinhaga, no, ng mga parables, no, ng mga metaphors. No, ito po ay nangangahulugan
ng pananampalataya sa ginawa niyang paghahandog ng kanyang katawan bilang pantubos sa atin mula sa ating mga kasalanan. So yung sinasabi ni Jesus dito na pagkain ng kanyang laman ay nangangahulugang pananampalataya sa ginawa niyang paghahandog ng kanyang buhay. Kasi dito, no, bakit ganito, no? Sa verse 52, dito makikita natin na nagkaroon ng pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Sabi nila, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Kumbaga, ang mga taong ito, they take it literally. When Jesus, no, yung kanyang sinasabi ay nasa isang talinhaga. Kaya nga sinabi po ni Jesus, no, sa verse 53, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. In other words, malibang sumampalataya kayo sa anak ng tao, sa Panginoong Hesus, no? Sa anak ng Diyos na kanyang isinugo sa sanlibutan, malibang sumampalataya tayo sa kanya na nagbigay ng kanyang katawan, sa kanyang katawang nabayubay at sa dugo na dumana sa krus ng Kalbaryo. Sabi dito, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. In other words, mga kapatid, ang siyang sumasampalataya, ang siyang naniniwala, ang siyang nagtitiwala doon sa katotohanan na ang kanyang katawan ay kanyang hinandog, ang kanyang dugo ay kanyang inihandog, no, para sa kasalanan, sila po ang siyang tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sila po ang makakaranas ng buhay na walang hanggan. Amen po, mga kapatid. So this means that believing in Jesus means placing our faith in Him. That He is who He says He is. That He will do what He says He will do. And that He is the only one who can. Believing in the very nature of Christ. Believing that He really loves us. And that hindi siya naparito upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at magbigay ng buhay sa sanlibutan. This is the truth, mga kapatid. Kaya nga, sa totoo lang, wala tayong kailangang gawin kundi manampalataya lamang. Panampalataya na siya ay namatay para sa iyo at para sa akin. Na gaano man kalaki ang ating naging kasalanan sa Kanya, handa siyang magpatawad. Handa siyang baguhin ka. Amen po ba? Amen po, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, ito po ang nais ko pong iwan sa inyo, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tao na pinakain niya. Sa mga tao na naghahangad lamang na mabusog temporarily, physically speaking. Bagamat maraming mga pagbabago, maraming mga problema sa panahon natin ngayon, bukod sa pandemic na ating nararanasan, nawa, mga kapatid, wag po nating asamin ang pagkaing nabubulok na pansamantala lamang na pumapawi ng ating kagutuman. Huwag tayong tumulad sa mga taong ito na ang hanap lamang ay libreng pagkain. Pagkain na nabubulok, pagkain na kapag ito ay nailabas mo na sa iyong katawan sa pamamagitan ng dumi, ay wala na. No, gutom ka ulit. No, wala ka ulit lakas. Huwag nating asamin ang ganong uri ng pagkain, mga kapatid. Hilingin po natin sa Panginoon ang pagkaing hindi masisira na naghahatid ng buhay na walang hanggan. May invitation ng Panginoon sa atin sa mga oras na ito. Marami man tayong mga pangailangan, alam naman po ng Diyos yun. Sagot ng Diyos ang ating pangailangan. Ngunit, nawa po, mga kapatid, huwag tayong malimitahan ng mga pangailangan na ito upang saliksikin ang tunay na pagkain, tunay na pangangailangan natin. At yung tunay na nagbibigay hindi lamang ng ating mga pangailangan araw-araw, kung hindi ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, kung ikaw man ay first-timer
sa online Bible study na ito. Salamat sa Panginoon. I know na hindi ito coincidence, hindi ito nagkataon na nakapakinig ka ngayon. No, I believe na nangusap sa iyo ang Panginoon para tapusin mo ang online Bible study na ito. At sa mga datihan na o nakakilala na, I know na patuloy na ni-remind sa inyo ng Panginoon ang katotohanan na ito, na talagang sa buhay na ito, wala tayong ibang kailangan kung hindi siya lang. Kaya mga kapatid, kung nais natin na maranasan ang Diyos, kung nais natin na maranasan yung pagpawi niya ng ating gutom, ng ating uhaw, sa mga makamundong hilig, mga masasamang hilig ng mundong ito, maaari po ba na sabayan niyo po ako or sundan niyo po ako sa isang maiksing panalangin na ito ng pagsisisi at ng pagtanggap? Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo sa akin. Panginoon, sa oras na ito, patuloy akong nagpapasalamat sa iyo sa salitang ginamit mo ngayong hapon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ikaw ang tinapay na pumapawi ng gutom at uhaw ng buhay na ito. At higit sa lahat, ikaw ang tinapay na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Inaamin ko po na ako ay hindi nakaabot sa iyong kaluguran o sa iyong katwiran. Sa oras na ito, ay humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking nagawa. Dalangin ko po, O Diyos, ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok kayo sa aking buhay. Baguhin niyo po ang aking buhay. At mula ngayon, kayo po ang maghari sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. Panginoon, tulungan niyo po akong mamuhay ayon sa kalooban niyo. Tulungan niyo po akong mamuhay ayon sa nais niyo. Salamat po. Ito po ang aking sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin na iyon, welcome po sa pamilya ng Diyos. And I hope na hindi po ito ang maging katapusan, hindi po dito matapos ang journey nyo, sa walk nyo sa Panginoon, kasama ang Diyos. Kundi ito po ang maging simula ng isang panibagong buhay, kasama siya. Amen. Ayan. Maraming sa lahat ng mga nakinig. Ayan. Sige po, tayo pong muli ay manalangin sa mga oras na ito bilang pagtatapos. Hallelujah. Lord, we glorify you. We praise you. We magnify your name. We bless your name sa isang napakagandang pagkakataon na ibinigay niyo upang matunghayan ang iyong salita. Lord, salamat sa lahat ng mga tinuro mo, ipinaalala mo. Salamat, Lord, dahil alam ko po na ginamit mo ito para ituwid ang aming kaunawaan. Lord, upang palalimin ang aming pagkakilala sa iyo at upang maging paraan mo para maranasan kanila. Lord, dalangin ko po na ang mga salitang ito ay hindi lamang, Lord, namin narinig. Kung hindi, Lord, tulungan mo po ang bawat isa na ito ay maunawaan. Make us obedient, O God. Lord, na isabuhay ang mga salitang ito, gamitin ang mga salitang ito, O Diyos. Lord, patuloy na lumakad sa iyo, patuloy na maglingkod sa iyo, patuloy na i-treasure, Lord, yung salvation na tinanggap namin sa iyo. Lord, palagi namin alalahanin, Lord, na ikaw ay nagbigay ng buhay sa amin. Lord, na hindi namin dapat i-take for granted. Pero Lord, gamitin namin, O Diyos, para sa iyong kaluguran, para sa iyong kaluwalhatian. Lord, salamat sa mga kapatid ko na nakinig sa hapong ito. Alam mo po, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan. And dalangin ko po, O Diyos, na ikaw po ang kumatagpo sa lahat ng ito. Lord, I pray na kung sila man po ay may problema, O Diyos, sa pamilya, Lord, I pray for that family. Hipuin mo po ang pamilyang iyon. Lord, sa mga mag-asawa, Lord, sa mga anak, Lord, sa mga magulang na nakikinig, O Diyos, sa oras na ito, Lord, touch their family. Lord, kung sila po ay nag-i-struggle sa health,
Lord, kung meron mga nakikinig ngayon, O Diyos, na naapektuhan ng COVID-19, physically speaking, mentally speaking, emotionally speaking, Lord, katagpuin mo rin sila. Pangunahan mo rin sila, hawakan mo rin sila, sa kanila, sila. And Lord, I pray, O Diyos, na patuloy na ipatong mo po, Lord, sa kanilang katawan, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Palayain mo po sila sa mga sakit na ito upang sa ganon, Lord, mapatunayan nila na ikaw, O Diyos, ay Panginoon. Ikaw ang nagpapagaling at ikaw ang nagpapalaya. Sino man, Panginoon, dito ang walang trabaho o walang source of income, means, Lord, for living. Lord, patuloy, O Diyos, na idinudulog ko sa iyo ang kanyang panalangin na ito. Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanya, Lord, ng trabaho o pagkakakitaan. And dalangin ko, Panginoon, na magamit naman ito para mahayag ang kalooban mo sa kanyang buhay. Lord, sino man dito ang nag-i-struggle, Lord, may depression, Lord, nakakaranas, Panginoon, Lord, ng kabagsakan, may you lift them up. Lord, nawa, Lord, ang salita mong ito na ginamit sa hapong ito ang siyang magpaalala sa kanila, Lord, na ikaw yung kanilang kailangan. Na ikaw, Panginoon, ang siyang magpapawi, Lord, ng depression na iyon. Sapagkat, Lord, ikaw ang tinapay ng buhay. Ikaw ang mag-feel sa kanila. Ikaw ang magsasatisfy sa kanila. Salamat sa gawaing ito, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy na mahayag pa ang salita mo. Lord, patuloy pang lumaganap ang mabuting balita. Patuloy kanilang makilala. Patuloy kanilang maranasan. Lord, I pray na nawa ikaw ang nag-glorify sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang amin. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise God, mga kapatid. Muli po, isang magandang hapon po sa ating lahat at nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumainyo.